Hello everybody. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. I am Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. At kung bago ka pa lamang, huwag kalimutang mag-likes, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang educational technology videos na pwede nating i-content. So sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang computer memory. So maybe as a computer technician, naririnig na ninyo ang salitang RAM at ROM. Pero ano nga ba ang mga ito? Ano ang kanilang pagkakaiba at bakit mahalaga yung memory sa isang computer? Kung gusto niyo malaman ang sagot, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng videos. Okay, so let's get started. Okay, so let's start with the big question. Ano ang computer memory? Okay, so i-discuss natin yan. Anong kahalagahan ng memory? So, yung computer memory ay bahagi ng computer na ginagamit para mag-store ng mga data, information, at instruction na kailangan ng processor or CPU para maisagawa yung iba't ibang mga gawain. So, sa madaling salita, ang memory ay nagsiserve as working area ng computer, guys. Dito pansamantala or permanenteng iniimbak yung mga data na kailangan ng system. So meaning, yung memory is the computer peripherals that holds data temporarily. So bakit nga ba temporary? So kapag nagkaroon tayo ng tinatawag natin nag-restart or nag-shutdown, lahat ng mga data inside the memory na nakastore ay mawawala. No? Kasi temporary or ano siya, volatile. O, discuss din natin sa ating next video ano may volatile and ano nga ba yung non-volatile. Okay. So, bakit mahalaga yung memory? Okay. So, isipin niyo guys na nag-aaral kayo para sa inyong exam. Kailangan ninyo ng mesa kung saan ninyo ilalagay yung mga books, mga notebook, at yung mga calculator. So, ganun din sa computer. Kailangan nito ang memory para mabilis ma-access ng processor ang data habang ginagamit yung mga iba't ibang program. Kung walang memory, hindi makapagtatrabaho ng maayos ang computer. Okay. So, meron tayong types of memory. Okay. Yung number one, we have the RAM, yung random access memory, at yung ROM, yung read-only memory. So, pagpo-post din tayo ng vlog about do sa difference between the RAM and the ROM. Okay. So, isa-isahin natin muna for short explanation yung about the RAM and the ROM. So, RAM or random access memory ay tinatawag na temporary memory. So, gaya na sabi kanina, temporary, mag-hold siya ng data temporary. Okay. So, dito pansamantalang na-stored yung mga programs na kasalukuyang ginagamit ng computer. So, halimbawa, kapag nag-open tayo ng Microsoft Word, okay, yung Google Chrome, or isang computer game, ang mga ito guys, nilalagay mo na sa RAM para mas mabilis ma-access ni processor. Kapag mas malaki yung RAM, mas maraming program ang kanyang patakbuhin ng sabay-sabay na hindi siya bumabagal ang computer. So, ibig sabihin yan, the more the RAM is the more speed na mangyayari. So, ibig sabihin yan, kapag you are using a Windows 10 or Windows 11, at least yung memory natin is 8 gigabytes. Okay? Napaka-importante yan. No? Hindi pwede yung 4 gigabytes lang mag-install tayo ng Windows 10. Okay. So, ano yung halimbawa ng RAM? So, halimbawa, gumagawa ka ng isang research sa Microsoft Word. Habang nagsusulat ka ng iyong document, ay pansamantalang nakastored sa RAM. Kapag biglang nawala ng kuryente at hindi mo pa ito na-save, mawawala ang mga pagbabago dahil lamang ang laman ng RAM ay nabubura kapag nawalan ng power ang computer. Okay? So, yun yung explanation about do sa RAM. So, ano naman yung ROM? Ang ROM or read-only memory ay tinatawag namang permanent memory. So, ito yung naglalaman ng mga mahalagang instruction na kailangan ng computer para makapag-boot o makapag-start. So, dito nakaimbak ang firmware tulad ng BIOS or UEFI.
kahit i-off natin yung computer guys, nananatili pa rin ang information na naka-stored sa room. Okay, so ngayon, pag sinabi natin pagkakaiba ng room at RAM, yung RAM, temporary memory, mabilis yung pag-access ng data, nabubura ang laman kapag naka-off yung computer, ginagamit habang tumatakbo yung program. Si ROM naman is permanent memory, naglalaman ng startup instruction, hindi nabubura kahit na wala ng kuryente, ginagamit sa pagbuboot ng computer. Okay, so meron tayong size ng memory. Ang memory ay sinusukat gamit yung mga iba't ibang tinatawag natin na units, ano? Yung bytes, the kilobytes, megabytes, gigabytes, and terabytes. So, sa kasalukuyan, karamihan ng mga computer ay may 8 gigabytes, 16 gigabytes, or 32 gigabytes RAM. Depende yan sa pangailangan na gumagamit. So, mga palatandaan kung kulang yung RAM. Okay? So, ibig sabihin niya, pag mababa yung RAM natin, ito yung mga sign na dapat natin tandaan. So, kailangan natin mag-upgrade. So, mabagal yung computer, madalas mag-freeze ang system, mabagal bukas yung program, nahihirapang mag-multitasking, mabagal pag-upload ng application. Okay? Parang kung iano natin yan sa mga totoong buhay, ano? Kung ikaw isang estudyante, ginagamit ang RAM habang nagsusulat ng assignment at nakabrowse sa internet. Kung kayo naman ay gamer, ginagamit ang RAM upang mapabilis ma-load yung mga games file. At kung isa yung video editor or graphic designer, mas malaking RAM ang kailangan para maging mas mabilis ang pag-edit at malalaking videos at mga picture guys. So, mga tips para sa pag-alaga ng memory, huwag magbukas ng napakaraming application kung hindi naman kailangan. Restart ng computer paminsan-minsan. Panatilihin updated yung operating system. Mag-install ng sapat na RAM ayon sa pangangailangan. Mag-scan ng computer laban sa malware dahil maaari itong gumagamit ng maraming memory. As a whole, ang computer memory ay nag-store ng data at instructions sa kanilang kailangan ng CPU. Ang RAM ay pansamantalang memory na ginagamit habang tumatakbo yung computer. Ang ROM ay permanent memory na naglalaman ng startup instruction. Ang sapat na RAM ay nakakatulong para magiging mas mabilis at magiging mas maayos ang performance ng computer. Okay, so at yan yung ating discussion about the computer memory. Kung may natutunan kayo sa video na ito guys, click yung like button, share, and subscribe. Paki-share na rin dito sa inyong mga kaibigan. At huwag makalimutan mag-subscribe sa ating channel para mas marami pang tutorial tungkol sa computer hardware, networking, and information technology. So, pindutin na lang yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. So maraming salamat sa inyong panood. I am Prof. Bunny at makikita-kita tayo ulit muli sa sunod nating mga videos. Happy learning, ingat palagi, and God bless.